Magandang araw na muli mga boss. Dito na tayo sa part 2 sa pagkabit ko ng bagong water pump ni customer. Dahil nga sa madalas nagbabawas ito ng tubig dito sa coolant reservoir niya, at nang ma-check up ko nga, dito nang gagaling yung tagas niya sa water pump. At pag nailapat nyo na itong water pump dito sa base niya, lagyan nyo na yan ng nut mga boss. Importante na wag na siyang bumuka para yung gasket niyan hindi magbago ng posisyon. At pag nailagay nyo na yung dalawang nut dito sa water pump, isunod nyo na rin sa ilalagay yung mga bolt nyan. Ikumpleto nyo na rin sa ilalagay yan mga boss. Ipakapit nyo na yan dito sa thread nya. Tsaka nyo ngayong gamitan ng socket wrench nyo na number 12 para higpitan nyo na yan ng maayos. At siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga bolt and nut dito sa water pump. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong pulley ng water pump mo. Kasama na yung belt nyan mga boss dito sa alternator, ilagay mo na rin. At pag okay na yung pagkakalapat mo ng pulley dito sa water pump, isunod mo nang ilagay itong fan blade niya. At pag okay na yung pagkakalapat ng fan blade mo dito sa pulley, pwede mo na ngayon ilagay yung 4 na nut na number 10 dito sa pulley ng water pump mo. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakalagay mo ng mga nut dito sa thread niya para pag hinigpitan mo na ng final yan, hindi naman siya malustred. Tapos gamit ka ngayon ng kahit anong bagay na pwedeng ipantulak mo dito sa alternator. Dahil nga sa itong alternator belt mo, i-adjust mo na yan para sumikip. Kailangan naman mga boss, pag nag-adjust ka ng alternator belt mo, wag naman sobra-sobra higpit ng pump belt mo. Kailangan yung meron din siyang clearance. Tapos sa likod ng alternator, kung makikita nyo, ayan yung 12, yan ang tinuturo ko sa inyo, yung 12 na box wrench. Pag okay na yung pagkaka-adjust mo dito sa alternator belt mo, pwede mo na ngayon yan higpitan gamit itong box wrench na number 12. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakahigpit mo ng bolt dito sa alternator para hindi lumuwag itong alternator belt mo. At pag okay na yung pagkaka-adjust mo dyan mga boss, i-check mo ngayon itong belt kung okay naman yung pagkaka-adjust mo. At pag okay naman siya mga boss, pwede mo na ngayon isunod sa ilalagay itong dalawang power steering belt mo. Sa paglagay ng power steering belt mga boss, madali lang naman. Isampan nyo siya dito sa pulley ng aircon, dito sa power steering, tapos dito sa pulley ng crankshaft. Isasampan nyo lang siya dyan. At dahil nga sa naluwagan naman itong adjustment dito sa steering pump motor, madali mo lang mailalagay itong dalawang power steering belt mo. Nakita nyo naman mga boss, madali ko lang na ilalagay itong power steering belt dahil nga sa maluwag naman yan. At pag okay na yung pagkakalapat mo ng mga belt dito sa mga pulley, o ilagay mo na ngayon yung dalawang bolt dito sa power steering pump mo. Tinanggal ko na nga yan mga boss yung dalawang bolt na number 14 para mas madali ko nang mailagay itong mga belt. Dahil nga sa itong dalawang belt na nailagay dati ni customer, maliit yan. Kaya kung makikita nyo, tinanggal ko yung dalawang bolt dyan. Pero kung tutuusin mga boss, di nyo kailangan tanggalin yung bolt. Sa adjuster lang okay na may ilalagay nyo na itong dalawang belt dito sa power steering pump nyo. At sa likod nitong steering pump, ilagay ko na dyan yung nut na number 12. Tapos gumamit ako ngayon dyan ng socket wrench na number 14 para may adjust ko naman itong adjuster bolt nya dito sa power steering pump. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinipihit ko yan pakanan para itong belt humigpit siya. At pag okay na yung adjustment yan mga boss, dapat may kaunting clearance yan. Pwede mo na ngayon higpitan itong dalawang bolt na number 14 dito sa harapan ng power steering pump mo. Kailangan mga boss mahigpit yan para hindi gagalaw-galaw itong power steering pump mo. Pati yung nut dito sa likuran mga boss ng steering pump mo, yung number 12, hinigpitan ko na rin yan. Dahil sa okay na yan mga boss at mahigpit na itong mga belt, pwede mo na ngayon i-final yung higpit ng mga nut dito sa pulley ng water pump mo. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakahigpit mo ng mga nut dyan mga boss. I-close up ko mga boss para makita nyo yung pagkakalagay ko ng mga nut at ng water pump. O diba? Okay na siya. At dahil sa okay na nga yan, pwede mo na ngayon ilagay yung upper radiator hose. Siyempre naman bago mo ilagay itong upper radiator hose, nilagyan ko muna yan ng sealant or gasket maker para sigurado ako na hindi magkaroon ng leak dito sa upper hose. Tapos pag okay na yung pagkakalapat ko ng upper radiator hose, gagamit ako dyan ng socket wrench na number 10 para mahigpitan ko naman ng maayos itong mga clamp nya. At pag okay na yung pagkakahigpit ko dito sa clamp ng upper radiator hose, tanggalin ko muna itong radiator cap mga boss. Pag natanggal ko yan, ibalik ko muna itong cover ng air filter housing ni customer. Kailangan mga boss, mailapat mo rin ng maayos yung mga clip nyan para wala sang singaw. At kung makikita nyo mga boss, habang inihigpitan ko itong clamp dito sa air filter cover nya, dito sa inlet hose, excited na si customer, sinasalina niya na ng coolant itong radiator. Para sa akin naman mga boss, okay lang yun para kahit papano si customer natututo sa sasakyan niya kung paano maglagay ng coolant at kung paano rin gumawa.
Sabi ko nga sa kanya, total may video naman ito, sa susunod na magkaroon ka ulit dito sa water pump mo ng problema, kayang-kaya mo nang gawin yan. At dahil sa okay na ito mga boss, puno na siya ng coolant, o ang susunod natin gagawin dyan mga boss, syempre pa-start na itong makina. Sige, start mo na! Sawakan ka! Alam nyo mga boss, nung pinalitan nga namin ng water pump itong sasakyan ni customer, naging okay na siya. At syempre man, ang patunay nun, nag-leak test kami. At dahil nga sa wala ng tagas yan mga boss, naging okay na nga. At nang medyo uminit na itong makina ni customer, chinek ko ulit itong kulat niya dito sa radiator. So far mga boss, okay naman siya. Sabi ko nga kay customer, pwedeng pag uminit na siya ng husto at mag-open itong thermostat, maaaring magkulang itong coolant niya dito sa radiator. At sabi ko nga, magdagdag na lang siya pag nangyari yon. At muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana sa bawat video na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea para pagdating ng oras, magamit nyo ito. Muli maraming salamat, at kung maaari, huwag yun naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!